Pinaniniwala ang inagaw ng mga pirata ang oil tanker na may 17 tripulante malapit sa baybayin ng Somalia. 6 na armadong lalaki ang sumakop sa barkong Honor 25 noong huling bahagi ng Miyerkules. Sa loob ng 3 taon, natigil ang pamimirata sa baybayin ng Somalia na dating kilala sa pagdukot ng barko sa Indian Ocean. Ngunit nitong mga buwan, tila bumalik ang pamimirata dahil dumarami ang mga barkong tinatarget anuman ang uri. At narito upang pag-usapan pa ito mula sa Washington si Said Ibrahim, ang editor ng Somaliland Chronicle. Salamat sa pagsama. May kababang muling uusbong ang pamimirata na tila humupa nitong nakaraang ilang taon? Oo, dapat talagang ikabahala ito, pero mahalagang tingnan ang buong konteksto dahil ito ay lumalabas habang sinusubukan ng Estados Unidos at iba pang bansa, kabilang ang Israel, na muling buksan ang kipot ng Hormuz. At alam naman natin na isa pa rin itong uri ng pamimirata. Pero kung babalik tayo sa Somalia, ang pangunahing issue ay hindi talaga nawala ang pamimirata. Ang nangyari ay naging mahigpit ang pagpapatupad ng batas ng hukbong dagat ng Estados Unidos at iba pang grupo. Pero hindi dapat isipin na talagang napigilan ng pamahalaan ng Somalia ang pamimirata, kumbaga, at talagang kontrolado nila ang kanilang mga karagatan. Hindi talaga yon ang nangyari. Ngayon, may puwang dahil maaring abala ang hukbong dagat ng US sa ibang bahagi ng rehiyon, gaya ng sa Iran. Sa madaling sabi, muling lumalakas ang pamimirata. Kaya at muli, mahalagang linawin na ito ay talagang nangyayari sa Indian Ocean, hindi sa Red Sea, kung saan karamihan nito ay sakop ng Somaliland ng humigit kumulang 850 kilometro. At alam mo, ano nga ba talagang ibig sabihin nito para sa Somaliland? At ano ang maaari nilang gawin para labanan ang pamimirata? Kaya ang Somaliland, alam mo, kahit na hindi talaga sila nakakakuha ng malaking tulong sa aspetong ito, at syempre hindi rin sila kinikilala, naging epektibo pa rin sila gamit ang kakaunti nilang resources at ang kanilang Coast Guard sa pamamagitan ng pagpapanatili na walang pamimirata sa kanilang baybayin. Kaya naging matagumpay talaga yon, alam mo, sa loob ng mga dekada. At alam mo, ang pag-asa ngayon ay, alam mo, na ang isa pang kipot na tinatawag na Babel Mendeb ay nagiging sobrang mahalaga at palaging mahalaga naman talaga dahil halos 1/4 ng kalakalan ng mundo ay dumadaan dito. Kaya na yung kinikilala na ang Somaliland, ang pag-asa ay, alam mo, bilang bahagi ng balangkas ng seguridad na itatatag nito kasama ang Israel. Magkakaroon ng komponenteng pandagat na talagang magpapalakas dito para mas magawa pa nito ng mas maayos ang pagtiyak. Una, ang kipot ng Babel Mendeb ay laging bukas para sa kalakalan. At pangalawa, ang pulang dagat. Alam mo, at muli sa madaling salita, ang teritoryo nito, ang pulang dagat, ay nananatiling malaya sa pamimirata. May sapat bang infrastrukturang militar upang mapanatili ang seguridad sa paligid ng rehiyon at maiwasan itong lumala ng sobra? Kaya malinaw ang Somaliland. Kapag di ka kinikilala at may embargo sa armas na ipinataw sa Somalia at mga ganoong bagay, ibig kong sabihin, hindi ito katulad ng inaakala mo, tulad ng Indian Navy o mga ganong bagay. Pero sa parehong panahon, sa kakaunting mga mapagkukunan na kaya nitong pagsama-samahin, naging napaka-epektibo ito sa pagtiyak na laging ligtas ang mga daluyan ng tubig nito. Kaya muli, ang pag-asa ay ngayon sa bilateral na ugnayan sa mga Israeli, pati na rin sana sa Estados Unidos, na tila interesado sa pagtatayo ng base militar sa Berbera na maaring magpabuti pa lalo ng mga bagay. Pero muli, mahalagang tingnan kung ano ang dahilan, kung bakit napakahalaga ng ganong uri ng daanan ng tubig. At iyon ay ang kipot ng Babel Mendeb na pinagbantaang isara agad ng Somalia nang ianunsyo ng Israel ang kanilang embahador sa Somaliland. Ngayon, Muli, malinaw namang wala silang kontrol doon. Pero ipinapakita lang nito ang pag-iisip ng nangho-hostage na laging nagbabanta ng hindi kayang panindigan.
Pero muli, palaging ginagamit ito maging sa pamimirata at terorismo, hindi bilang isang bagay na talagang sumalanta rito, kundi parang puwersang proxy, katulad ng paraan ng paggamit ng Iran sa Hezbollah. Tama ba? Kaya tuwing may nagsasabing kikilalanin natin ang Somaliland, binabanggit nila na, magdudulot ito ng maraming kaguluhan at magkakawatak-watak ang buong rehiyon at lalaganap ang terorismo. Tama ba? Kaya palagi nilang ginagamit ang mga bagay na ito bilang paraan ng pananakot o panggigipit sa buong mundo. Ngayon, dagdag sa kanilang taktika ang pagbabanta na isasara ang Babel Mendeb na hindi kayang tiisin ng mundo ngayon. Wow, maraming salamat sa iyong pagsusuri. Said Ibrahim, editor ng Somaliland Chronicle. Salamat!